If you can't beat them, join them. Ayan, kung hindi raw po natin kayang talunin sila, ay sumali na lamang po tayo sa kanila. Kaya, yan, maliban po rito ay meron daw pong isang moment ang paparating para kay XRP. Kaya, yan, atin pong pag-uusapan kung ano nga ba ang kaugnayan ng if you can't beat them, join them dito kay XRP. At yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa ating pong pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay si Jake Clever. Siya po ay isang business leader at financial strategist. Ay kamakailan ay gumawa po siya ng matapang na prediction tungkol sa future ng XRP at ng mas malawak na crypto market. Ayan, ayon po kay Ginoong Clever, ang panahon para yakapin ang mga prevailing trends sa cryptocurrency, lalo na si XRP, ay mabilis na papalapit. Ayon po kay Ginoong Clever, isang significant turning point kung saan ang pariralang if you can't beat them, join them ay magiging totoo. At ito ay nalalapit na sa cryptocurrency space, lalo na para kay XRP. Ipinahayag ni Ginoong Clever ang damdaming ito or sentiment na ito sa isang kamakailang post sa X na nakakuha po ng malaking atensyon mula sa crypto community. Kaya yan, lumalagong trend sa crypto adoption. Habang hindi nagbigay ng specific details si Ginoong Clever, ang kanyang statement ay nagmumungkahi ng isang major shift sa kung paano tinatanggap ng mga traditional financial institution ang cryptocurrencies sa halip na makipagkompetensya sa kanila. Yan, isang report ng Ripple ang nagbunyag na isang nakakagulat na 97% ng mga payment leaders ang naniniwala na ang blockchain at mga crypto assets ay magiging mahalaga sa pagpapabilis ng mga payments sa loob ng susunod na 3 taon. Ang traditional finance sector ay unti-unti nang tinatanggap ang cryptocurrency. Ito ay makikita sa kamakailang trend ng paglulunsad or launching ng mga investment products sa paligid ng mga crypto tulad ng Bitcoin at Ethereum na nakatulong sa Wall Street na magkaroon ng exposure sa crypto. Partikular ang mga US Bitcoin Spot ETF na 9 na buwan pa lamang ay nakahikayat ng humigit kumulang $21 billion na kapital. Bukod sa mga investment products, ang traditional space ay lalong nakikita ang crypto bilang isang viable means of exchange. Halimbawa, kamakailan ay nag-launch ang Mastercard ng isang debit crypto card upang paganahin ang global na paggastos ng Bitcoin. Bukod pa dito, ang mga international organizations tulad ng British Red Cross ay tumatanggap na ngayon ng mga crypto assets tulad ng BTC at XRP. Ang mungkahi ni Ginoong Clever na si XRP ay maaring nasa unahan ng trend na ito ay malamang dahil sa unique utility ni XRP sa isang market na inaasahang magiging halaga ng humigit kumulang $300 trillion. Yan ang natatanging position ni XRP. Ang XRP ay kilala sa mabilis at cost-effective na sistema ng pagbabayad sa cross-border. Matagal na itong contender para sa pag-aalis ng traditional financial industry. Dinisenyo po ito upang mapadali ang agarang pagbabayad sa mga hangganan. Yan. At ang XRP ay mahusay na nakaposisyon upang tulayin ang agwat sa pagitan ng crypto at mga global financial systems. Ang comment ni Ginoong Clever ay nagmumungkahi na sa halip na labanan ang lumalaking teknolohiyang ito, ang mga major institution ay maaring naghahanda na upang isama si XRP sa kanilang mga operations. Ito ay nagmamarka ng isang mahalagang milestone mula sa pag-aalinlangan at pagtutol patungo sa full-scale adoption. Ang trend na ito ay nagsimula na
sa panahon ng litigation ng Ripple, isang court document ang nagbunyag na ang company ay nakapasok sa 1,700 contracts sa mga financial services upang mapadali ang mga transactions batay po sa XRP. Kaya ayan po ulit mga crypto, ay mukhang si Jake Claver ay may malakas na pananaw tungkol sa future ni XRP at ng buong crypto market. Ang kanyang prediction na ang mga traditional financial institution ay maaari na pong yakapin ng cryptocurrencies tulad ng XRP ay isa po itong malaking bagay. Sa XRP ay kilala sa mabilis at cost-effective na cross-border payments. Kaya may potential po talaga ito na maging mahalagang bahagi ng financial systems globally. Kung totoo ang sinasabi ni Gong Claver, maaaring makita natin ang mas maraming integration ng XRP sa mga major financial institution na magdudulot ng mas malaking adoption at paggamit nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.